Nakatagpo ng isang knight in shining armor si Gabriela sa katauhan ni Leon Monreal dahil lagi itong naroon para ipagtanggol siyang mula sa masungit na pinsan nitong nagkataong boss niya. Nang malaman niyang nasaktan nito ng husto sa unang minahal nito, hindi lang niya hinangad na maging kasintahan nito, kundi ninais din niyang matuto ulit itong umibig. Subalit, natanto niyang masyadong mataas ang kanyang pangarap. Masyadong perpekto si Leon para sa isang tulad niyang ordinaryong babae lamang, at lalo siyang nanliit nang bumalik sa buhay nito ang babaeng labis nitong minahal. May pag-asa bang may pag-ibig na maramdaman sa kanyang lalaki o hanggang magkaibigan lamang sila? Tiningnan muna ni Leon ng ilang segundo ang sariling refleksyon sa salamin na nasa harapan niya. Pagkatapos mag-ayos, ay kinuha niya ang susi at pinuntahan ng kanyang sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada. Kasabay ng pag-andar niya sa makina ng sasakyan ay ang pagtunog ng cellphone niya. Mabilis niyang sinagot ang tawag nang mabasa ang pangalan ng pinsan niyang si Anthony sa screen ng kanyang cellphone. "Napatawag ka, Anthony?" Bungad niya. "Nasa school ka na ba?" Ganting tanong nito sa kanya. Ang tinutukoy nito ay ang universidad kung saan siya nagtuturo. Bukod sa pagiging professor, ay director din siya ng research management office sa nasabing universidad. "Paalis pa lang ako ng bahay. Bakit?" "Kailangan mo makita kung sinong ipinalit ni mommy sa sekretarya ko." Napangisi siya. "Why? Is she a hot chick? Ikaw na lang humusga." Sa tono ng pananalita nito ay mukhang bad trip ito. Siguro isang matandang babae o kaya na may bading ng ina nitong si Tita Luisa niya para maging sekretarya nito. Ngayon pa lang ay natatawa na siya sa ideyang yun. Malapit sila ni Anthony sa isa't isa. Palibhasa ay magkasing edad lang sila at magkaklase mula elementary at hanggang high school. Best friend din ang turingan nila. Sa sobrang close nila ay parang anak na rin ang turing ng mga magulang nito sa kanya. Gayunpaman, kahit magkasundo sila ay malaki pa rin ang pagkakaiba ng mga ugali nila. Anthony was arrogant and childish while he tended to be humble and matured. Happy-go-lucky rin ito, samantalang siya ay serious type. Pero ang pinaka nagpapasakit sa ulo ng tiyahin niya ay ang pagiging babaero ni Anthony. Kung siya ay stick to one, ang pinsan niya ay isang notorious playboy. Kaya nga ayaw nito ang sekretaryang hindi sexy at maganda. Yun ang madalas na pinagtatalunan nito at ni Tita Luisa. Hindi ito makapag-concentrate sa trabaho nito bilang Vice President for Administration ng Monreal Recording Studio and Artist Center o MRSAC. Ang kumpanyang yon ay pinamumunuan ni Gustavo Monreal, ang ama ni Anthony. Gaya ng pamilya ni Anthony, doon din nagtatrabaho ang iba pa nilang kamag-anak na kung hindi bilang executive ay talent naman ng artist center na yon. Dati rin may mataas sa katungkulan sa kumpanya ang daddy ni Leon bago nito nakilala si Divina Singson na naging pangalawang asawa nito. 3 taon na mula nang magdesisyon ng kanyang ama na manirahan sa Canada at doon nilang magnegosyo. Kaya hindi na nito naasikaso ang kumpanya kung saan board member ito. Sa pag-alis nito ay nilipat na nito sa pangalan niya ang share nito sa kumpanya. That made him a member of board of the directors. Gayunpaman, mas malaking bahagi ng oras nila yun ang ginugol niya sa pagtuturo kaysa sa kanilang kumpanya. Ang pagiging guro kasi sa kolehiyo ang talagang pangarap niya. Tinanggap lang naman niya ang nag-share ng ama dahil sa isang babaeng mahalaga sa kanya. "Oh, sige. Pagkasabi niyon kay Anthony ay nagpaalam na siya rito at pinatay niya ang cellphone niya. Curious din siyang malaman kung anong itsura ng bagong sekretary ng kanyang pinsan. Pinaandar niya ng sasakyan at dumiretso siya sa kumpanya nila. Di nagtagal ay nakarating na siya sa gusali ng kumpanya na may 4 na palapag. Pababa na siya ng kotse nang maisip na kunin na rin sa bag niya ang isang papeles na kailangan niyang i-discuss sa daddy ni Anthony. Akmang aabutin niya na ang bag niya nasa passenger seat nang bigla na lamang may sumulpot na babae sa gilid ng sasakyan nila. Nakasuot nito ng eyeglasses at sa tansya niya ay may 2 talampakan ng layo nito sa kanya. Pero nang magtanggal ito ng eyeglasses ay biglang bumilis ang pinting ng puso niya sa sobrang tuwa. "Kathy?" Bulong niya sa isip. Bubuksan na sana niya ang pinto ng driver's seat kung hindi nga lang luminaw ang mga mata niya ang mukha ng babae. Kapareho nga nito ng mata, ilong at bibig si Kathy. Pero natitiyak niyang nagkamali siya ng akala. Mas matangkad si Kathy kaysa sa babaeng nasa harapan niya. Moderno din ang pananambit ni Kathy at sopistikada ito.
Lagi rin nakaayos ang buhok nito base sa pag-aakala niya. Kung iisiping mabuti, ay kapansin-pansin ang pagkakapareho ng dalawa. Namimiss lang siguro ng ex-wife niya, kaya gano'n na lang kanyang reaksyon pagkakita sa babaeng nasa gilid ng sasakyan niya. Sinubaybayan niya ang mga kilos ng babae. Baka kasi may balak pala itong masama sa kotse niya o sa kanya, kaya ito naroon. Dapat lang na nakahanda siya kahit pa maamong mukha nito, pero nagpatuloy lang sa pagtingin ng babae sa salamin ng kotse niya. Tila nakatingin ito sa kanya at nakabusangot. Pagkatapos ay umikot ito at saka tumagilid nang mamatay nakatuon pa rin sa kotse niya. Sa kanya lang na-realize na hindi siyang tinitingnan, kundi ang sarili nito ang pinagmamasdan nito. Marahil ay hindi siya nito napansin dahil tented ang sasakyan niya at dahil na rin abala ito sa pananalamin. Tuloy na siyang napangiti habang pinagmamasdan kung paano ito gawing salamin ng kotse niya. Nakakaaliw kasi ang facial expression nito kahit bahagya niya lang itong naaaninag. Hanggang sa hindi na nga niya napigilan, binuksan niya ang bintana para makita ang mukha nito ng mas malinaw. "Hi!" Masiglang bati ni Leon sa babae. Pagkatapos ay mabilis niyang pinasadahan ng tingin ng itsura nito. Lalo itong gumanda sa paningin niya. Mas maganda pa nga ito kay Kathy kung aayusan ito. Pwede rin itong maging talent artist sa kumpanya nila. Hindi na itago ng old-fashioned itong pananamit ang kagandahang taglay nito. Bigla ay namulang magkabila ang pisngi nito. Dumagdag yun sa charm na taglay nito. Siguro ay nakaramdam ito ng hiya dahil nahuli niya itong nananalamin sa kotse niya kahit hindi naman ito pinagtatawanan. Naaaliw lang siya rito kaya malugang pagkakangiti niya. Hindi niya inaksaya ang pagkakataong yon para makipagkilala. Inilihad niya ang kamay sa harap nito at saka nagsalita. Ako nga pala si Lee. Sorry talaga. Hindi ko sinasadya. Putol nito sa pagpapakilala sana niya dito. Halata sa tinig nito ang pagkakataranta. Mabilis na itong naglakad patungo sa entrada ng building. Siya naman ay napangiti habang pinapanood itong maglakad palayo. Bigla ay naalala ni Leon kung paano sila nagkakilala dalawa ni Kathy. Nagkita sila sa isang bar at isang high lang niya ay naging malapit agad sila sa isa't isa. Hindi sa pagmamayabang, hindi niya na kailangan mag-effort para mapansin ang isang babae. Kahit nga hindi siya magsalita o ngumiti lang, ay may babaeng humahabol sa kanya. Salamat sa pinagsamang jeans ng mga magulang niya at naging magandang lalaki siya. Pero hindi yata yung tumalab sa babaeng kaharap niya kanina. Sigurado, kakaiba ito sa mga babaeng nakilala niya. Lalo niyang napatunayan na hindi nga ito si Kathy. Malayong malayo ang mga ito. Kung liberated ang ex-wife niya, mukhang binuha naman ng babaeng nakita niya si Maria Clara. Hindi tuloy niya napigilan ang sariling maging interesado dito. "Ingat sa paglalakad, baka madapa ka." Pahabol na sabi niya sa babae. Ngunit kahit nawala na ito sa kanyang paningin, ay nakapaskil pa rin ang ngiti sa mga labi niya. Kung bagong empleyado ito sa kumpanya nila, ay tiyak na may pagkakataong muling mag-cross ang malandas nila. Inaasahan niyang magkikita niya ito muli. Dahil doon, tiyak na bibisita uli sa isip niya ang mukha nito sa susunod na araw. Mas gusto niyang mangyari yon kaysa may isip ang dati niyang asawang alam niyang hindi na babalik sa kanya. "Ingat sa paglalakad, baka madapa ka." Hindi nilingon ni Gabriela ang lalaking nagsalita mula sa kanyang likuran. Sa halip, ay lalo pa niyang nilakayan ang mga hakbang niya para makapasok agad sa kumpanya nila. Hiyang-hiya siya sa ginawa niya sa parking area. Para siyang tangang nananalamin sa gilid ng isang sasakyan para tingnan ang itsura niya. Yun pala, naroon ang driver ng kotse. Nakakahiya talaga. Pero lalo siyang na-conscious sa itsura niya nang makita niya kung paano siyang initian ng lalaking yun. Parang nagpipigil lang ito ng tawa habang nakatingin sa kanya. Kaya nga bigla na lang niyang nahiling na sana'y bumuka ang lupa at lamunin siya ng buo para mawala agad sa paningin niya nito. Siguradong pinakawalan na nito ang tawa nito pagkatalikod niya. Kaya nga hindi nito nilingon nang marinig uli ang tinig niya. Baka lalo lang siyang mahiya sa kanyang sarili. Sayang, gwapo pa naman sana ito, pero may pagka-judgmental. Maganda kasi ang mga mata nito na kulay brown, matangos ang ilong, manipis ang labi at maputi. Bagay rin ang pahaba nitong mukha ang clean cut nitong buhok. Naipilig niyang bigla ang kanyang ulo. Kailan pa niya natutong mangilatis ng lalaki? Hindi siya lumabas ng Manila para maghanap ng boyfriend. Naroon siya para magtrabaho. Kaya dapat, talagang kalimutan niya na ito at ang insidenteng yon. "Gabriela?"
Nilingon niya ang pamilya na tinig mula sa gawing kanan. Good morning po, Ma'am Luisa. Nakangiting bating niya rito. Asawa ito ng presidente ng kumpanya. Maliban doon, ay may mataas din itong katungkulan sa kumpanyang yon. Etong kumuha sa kanya bilang sekretarya ng nag-iisa nitong anak na si Anthony. Bakit parang nagmamadali ka? Hindi ka pa naman late, iha. Excited po ako eh. Medyo totoo naman yon. Totoong excited siya, kaya maaga siyang umalis sa kanyang apartment. Yung kasi yung unang sabag na sa corporate world. Pero ang totoo, kaya siya nagmamadaling maglakad papasok ng building ay dahil ayaw niyang maabutan siya ng lalaki sa parking area. Sana nga'y hindi na uli magtagpo ang mga landas nila dahil tiyak na maaasar lang siya kapag nakita niya kung paano ito magpigil ng tawa habang nakatingin sa kanya. Alam niyang takaw pansin ang itsura niya. 22 years old lang siya, pero pang old maid ang forma niya. Sa ukay-ukay lang niya binili ang suot na pamasok sa trabaho. Kulay gray na paldang lagpas tuhod ang suot niyang pang-ibaba. Maluwag yun sa kanya at pencil cut ang tabas. Ang blouse na may kulay orange sa bulaklakin. Kasimpa doon ang suot niyang iba pa niyang damit na pawang segunda mano lang. Mas pinalila pa ang kabaduyan niya ng mga blazer na pinahiram sa kanya ni Mrs. Luisa Monreal na pawang pangmatanda ang mga kulay at disenyo. Binigyan din siya nito ng salamin sa mga mata na may malaking frame. Pinasuot nito yun sa kanya kahit pa wala namang grado ang kanyang mga mata para daw mas mukha siyang suplada. Kulang na lang ay lagyan siya nito ng brace sa mga ngipin at kulutin ng dry ng buhok para magmukha siyang si Betty La Fea. Ayaw sana niyang isuot ang mga binigyan ni Mrs. Monreal pero natatakot siyang baka biglang magbagong isip nito. Mahirap na ngayon ang maghanap ng trabaho. Mahal ang pamasahe mula probinsya nila patungo sa Maynila, kaya nang tanggapin siya ni Mrs. Monreal sa kumpanya nito, ay hindi na siya masyadong pinag-isipan ng mga kondisyon nito. Bukod doon, ay magandang magiging sweldo niya sa kumpanya. Mahigit 2 buwan ang nakakaraan mula nang makagraduate siya, pero ngayon lang siya pinalad na makuha ng trabaho. 2-year course lang din yon, pero inabot siya ng 4 na taon bago makapagtapos ng pag-aaral. Galing kasi siya sa mahirap na pamilya. Kaya iginapang talaga niyang pag-aaral nang sa gayon ay makatulong siya sa byuda niyang ina. 5 taon nang patay ang kanyang ama dahil sa pulmonya at may 4 pa siyang nakababatang kapatid. Talaga? Natutuwa akong marinig yan. Ihahatid na kita sa opisina ng anak ko. Iginiya siya nito patungo sa elevator. Habang naglalakad ay patuloy ito sa pagsasalita. Sinabi ko na sa iyo kahapon pero uulitin ko. Sana habaan mong pasensya mo sa anak ko kay Anthony. Ato lang naiisip kong paraan para tumino siya. Sana'y matulungan mo ako sa kanya. Sige po, Ma'am Luisa. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko para pagpasensyahan po siya. Determinadong sabi niya. Nakaharap niya na kahapon si Anthony, kaya nagkaroon na siya ng ideya na hindi magiging madali para sa kanyang pakisamahan ng magiging amo niya. Malamig ang pakikitungo nito sa kanya at hindi ito nangiming ipakita ang disgusto nito sa presensya niya. Ayon kay Miss Monreal, ay pawang magaganda at sexy ang babae lang ang gusto ni Anthony na maging sekretarya nito. Playboy kasing amo niya at kahit ang mga sekretarya nito ay pinapatulan nito. Hindi yun gusto ni Mrs. Monreal. Kaya nagdesisyon ng ginang na kumuha ng bagong sekretarya para sa anak at siya na nga ang mapalad na babaeng yun. At magtutuloy-tuloy ang swerte niya kung magiging maayos ang working relationship nilang dalawa ni Anthony. Maraming salamat, Gabriela. Tugon ng ginang sa kanya. Maya-maya pa ay naroon na sila sa tapat ng opisina ni Anthony. Ngayon pa lang siya makakapasok sa opisina ng magiging boss niya. Kumatok muna si Mrs. Monreal bago nito binuksan ng pinto. Bakit? Malamig na tanong ni Anthony sa ina nito. Anthony, ngayon ang first date ni Gabriela. Naipakilala ko na siya sa iyo kahapon, hindi ba? Ikaw nang bahala sa kanya. Naiwan ko na muna kay rito, ha? Gabriela, kung may problema, alam mo kung saan ang opisina ko. Sige po. Nakangting sabi pa niya. Tumango ito at saka lumabas ng silid. Si Anthony naman ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay napailing. Nainsulto siya pero pinili niya ang ngitian nito. Good morning po, sir. Sa labas ang magiging opisina mo. Hindi dito sa loob. Wika nito. May pag-uutos po ba kayo? Tanong niya bago humakbang palabas. Hindi pa kasi niya alam kung anong dapat niyang gawin. Saglit itong nag-isip, pagkatapos ay tinuro nito ang tambak na envelope sa shelves. Yung mga nasa ilalim, ilabas mo.
Tapos basahin mo. Ano pong mga yan? Di ko rin alam. Matagal na yun nandyan. Basahin mo lang para malaman mo. Pagkasabi ni Yon ay pumasto na ito sa likod ng desk nito at binuksan ang laptop nito. Naiinis man si Gabriela ay pinilit niyang ikubli iyon. Baka unang araw pa lang niya sa trabaho ay sisantihin na siya nito. Walang imik na kinuha niya ang mga brown envelope na itinuro nito at binuhat iyon. Medyo mabigat pero hindi na lamang niya ininda. Palabas na siya ng opisina nang maramdaman niyang tila mabibitawan niya ang mga dala niya. Kaya itinukod niya ang isa niyang paa sa pinto at inayos sa kanyang mga hita ang mga envelope. Pero habang inaayos iyon ay bigla na lamang bumukas ang pinto. Ay palaka! Bulalas niya kasabay ng pagtama ng pinto sa hita niya. Bumagsak tuloy ang mga hawak niya. Hindi naglipat sandali ay narinig niya ang naiinis na boses ng boss niya. You are stupid! Pagbubuhat lang ng mga envelope hindi mo pa magawa ng maayos? Nataranta siya sa biglang pagsigaw nito. Kaya kahit nananakit pa ang kanang hita niya, dahil sa pagkakatama sa pinto ay lumuhod na agad siya upang damputin ang mga envelope na nalaglag. Hindi pwedeng kakaumpisa pa lang ng trabaho niya ay bad shot na kaagad sa kanya si Anthony. I'm sorry. Wika ng lalaking biglang nagbukas ng pinto kaya siya tinamaan niyon. Pamilyar man ang boses nito ay hindi na niya pinag-aksayahan ng panahon na lingunin ito o kaya ay sagutin. Mas importante sa kanyang madampot ang mga nahulog niya. Lumuhod na rin ang lalaki at tinulungan siya. Nagmadali siya dahil mukhang mainit na ang ulo ni Anthony. Naninermon pa rin kasi ito mula sa kanyang likuran. Nang makuha na niya ang lahat ng envelope, ay mabilis na rin siyang tumayo kasabay ng lalaki sa kanyang harap. Nanlaki ang mga mata niya nang makilala kung sino ang nagbukas ng pinto at bumangga sa legs niya. Ikaw? Bulalas niya sa malakas na tinig. Ito kasi ang driver ng sasakyang ginawa niyang salamin kanina. Muli ay nag-iinit ang mukha niya kasabay ng pagbalik sa isip niya ang nangyari sa parking area. Gabriela, sino nagsabi sa iyong sumigaw ka sa opisina ko? Sabi ni Anthony sa mas malakas na boses. Sorry po Sir Anthony. Nakayo kong tugon niya. Sige na, lumabas ka na. Mabilis pa sa 4:00 tumalima siya at baka lalo pa itong magalit. Ayaw niyang matanggal kaagad sa trabaho. Bakit mo naman sinisigawan kaagad yung bago mong sekretarya? First day pa lang niya sa trabaho, di ba? Sige ka, baka matroma yun at mawalan ka pa ng sekretarya. Wika ni Leon sa pinsan niya nang magkasarilinan sila. Mabuti nga, mag-resign na siya. Hindi ko kailangan ng katulad niya. Sabi nito habang hinihilot ang sentido. Cute naman siya ah. Nakaangiting sabi niya. At mayroon din siyang napakagandang pangalan, Gabriela. Aniya pa nito sa kanyang isip. Pero halata naman na hindi na-appreciate ng pinsan niya ang kagandahan ni Gabriela. Kung sa bagay, hindi simpleng babae ang tipo ni Anthony. He wanted a classy one. Yun bang modelo ang dating at mukhang sophisticada. Alam ng Tita Loisa niya ang tipo ni Anthony. Kaya siguro si Gabriela ang kinuha nitong sekretarya para sa anak nito. Sana nga lang ay maging epektibo ang plano ng tiyahin niya dahil tiyak na ang dalaga ang mahihirapan. Ngayon pa lang kasi ay sinusungitan na ni Anthony si Gabriela. Mukhang sa sekretarya nito ibubunton ang inis nito. Matigas pa naman ang ulo ng pinsan niya. Wala siyang kayang gawin kundi ang paalalahanan ito. Hindi ko alam na bumaba na pala ang standard mo sa babae. Umiiling-iling na sabi ni Anthony at saka bumuntong hininga. Sisiguraduhin kong hindi siya magtatagal dito. Huwag ka naman ganyan. Malay mo efficient siya. Wika ni Leon sa pinsan niya. Umiling lang uli si Anthony. Bakit mo ba siya ipinagtatanggol? Mukha kasi siyang mabait. Bakit hindi mo siya bigyan ng chance? Sagot niya dito. Kung gusto mo,
ikaw na lang ang magbigay sa kanya ng chance. Kunin mo na siya. Parang batang sabi nito na ikinailing niya. Ang isang professor ay hindi nangangailangan ng sekretarya, aniya. Isa pa, mayroon na siyang sekretarya sa research office niya. Hindi rin magugustuhan ng Tita Loisa niya kung kukunin niya si Gabriela. Hindi niya pwedeng sirain ang plano ng tiyahin niya kahit pa naaawa siya sa magiging kalagayan ng bagong sekretarya ni Anthony. Basta, isama mo na lang siya sa'yo. Kung ako sa'yo, magbe-behave na ako. Kapag nainis pa sa'yo si Tita Loisa, baka mawala ka pa sa pwesto mo ngayon. Paalala na lamang niya kay Anthony. Siyempre, hindi niya magagawa yun sa akin. Magagawa niya sa pamamagitan ng CEO ng kumpanyang ito. Paalala niya rito. Mukhang na-realize nito na tama siya dahil tumahimik na lang ito. Sana nga lang ay sapat na ang babala niya para pakitunguhan nito ng maayos si Gabriela. Mauuna na ako at baka malate pa ako sa klase ko. Tinanguan lang siya ni Anthony na agad humarap sa laptop nito. Lumabas na rin siya. Pero bigla siyang napalunok sa bumungad sa kanya pagbukas niya ng pinto. Agad na ibinaba ni Gabriela ang palda niya nang biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Anthony. Nag-init kaagad ang mukha niya nang makitang hindi ang amo niya ang lumabas kundi ang lalaki sa parking area. Bastos, wika niya sabay iwas ng tingin. Natitiyak niyang nakita nito ang hita niya dahil biglang nanlaki ang mga mata nito. Hindi ko naman kasalanan kung gusto mong i-expose yung legs mo sa loob ng opisina. Malamang na may makakita niyan, sabi nito sa mahinahong tinig. Natameme siya nang ma-realize na may punto ito. Nagkataon lang na lumabas itong bigla habang hinihilot niya ang masakit niyang hita. Mabuti na nga lang ako ang nakakita sa iyo. At hindi ibang lalaki. Hindi ako mapagsamantalang tao. Dagdag pa nito. Napatitig tuloy siyang bigla dito para timbangin ang sinabi nito. Ang totoo ay hindi naman ito mukhang masamang tao. Mukha pa nga itong Prince Charming dahil sa kagwapuhan at kakisigan nito. Pero bigla uli itong pumangit sa mga mata niya nang marinig niya ang sunod na sinabi nito. Baka naman sinadya mo talagang ipakita yan. Nakangisi ito kaya hindi niya alam kung seryoso ba talaga ito. Pero biro man iyon o hindi ay na-offend siya nito. Excuse me, hindi ko ina-expose ang hita ko. Tinignan ko lang kung nagkapasa na ako dahil sa tinamaan ng pintong bigla mo na lang binuksan. Sa susunod kasi, matuto kang kumatok. Pabalang nasabi niya dito. Sa pagkakataong iyon, ito naman ang natameme. Bigla din bumukas ang guilt sa mukha nito. Bahagya siyang natuwa sa natuklasan, may konsensya naman pala ang lalaking ito. Tatandaan ko yan at pasensya na sa nangyari, Miss Gabriela. Buong pagpapakumbabang sabi nito. Okay, napilitang tugon niya. Hindi niya alam kung dapat na ba itong patawarin. Naiinis pa rin kasi siya rito. Para makabawi ako sa iyo, ititreat na lang kita ng lunch mamaya. Para makabawi ka sa akin, mister, umalis ka na lang sa harap ko. Sabi niya, bakit siya magpapalibre ng pagkain dito kung hindi naman sila close? Hindi nga sila magkakilala. Sure ka? Tanong nito. Oo, umalis ka sa harap ko. Matatag na tugon niya. Bigla itong umisi at saka tumabi sa kanya. Bakit nandito ka? Nagtatakang tanong niya. Sabi mo umalis ako sa harap mo, kaya tinabihan kita. Kumindat pa ito na lalo niyang ikinaiinis. Pakiramdam niya ay tatanda kaagad siya sa kakulitan nito. Unang araw pa lang niya sa trabaho ay nai-stress na siya. To think na hindi pa ito ang boss niya. Paano pa kaya kapag si Anthony na ang nagpasakit ng ulo niya? Sige na nga, alis na ako. Baka bumuga ka pa ng apoy eh. Nakahinga siya ng maluwag nang maglakad na ito palayo.
Sa wakas ay masisimula na niya ang trabaho niya. Pero bago ito tuluyang umalis, ay muli siya nitong hinarap. Nakita na kitang nagulat, nagblush, naiinis at napikon. Sana pagbalik ko dito, makita ko naman kung paano kang ngumiti. Wika nito at mabilis nang umalis. Naiwan siyang nakanganga. Oo, alam niyang magkikita pa sila, pero ang ngitian ito, imposible. Tiningnan ni Gabriela ang orasang nakasabit sa dingding. 20 minuto na lang at mag-aalas 5 na. Pwede na siyang umuwi at magpahinga. 3 araw pa lang niya sa trabaho pero pakiramdam niya ay nakakalahating buwan na siya roon. Napakaraming ipinagagawa sa kanya ni Anthony. Mabuti sana kung nakaupo lang siya, pero pinapapunta pa siya nito sa iba't ibang departamento ng opisina. At kung mag-utos ito ay paisa-isa, kaya hindi lang oras ang masasayang kundi maging ang lakas niya. Madalas pa nga na hindi pa natatapos ang ginagawa niya ay may iuutos na naman ito. Naalerto siya nang lumabas ng opisina si Anthony na may dalang mga papel. Kapag nahuli siya nitong nakatulala ay baka sermonan na naman siya nito. Kaunting pagkakamali lang kasi ay sinisita na siya nito. Hinahabaan na nga lang niya ang pasensya para magtagal siya sa trabaho. Siguro ay kailangan talaga niyang patunayan ang kanyang sarili kay Anthony para maging mabait na ito sa kanya. Hindi siya nagpakahirap na makatapos sa pag-aaral para lang sumuko kaagad. Ipinagpapasalamat na lamang niya at hindi na uli sumulpot doon ang driver ng kotseng nakasagutan niya noong unang araw niya sa trabaho. Nakakainis kasi ang presensya nito. Pero kahit hindi na uli niya ito nakita, lagi pa ring sumasagi sa isip niya ang maganda nitong ngiti. Naalala niya ito kahit ayaw niya. Tuwing nangyayari iyon ay wala siyang magawa kundi mapakamot na lang sa ulo para mawala ito sa isip niya. Ayaw na itong maalala ni Gabriela. Pakiramdam kasi niya ay nagiinit ang mukha niya tuwing naiisip niya ito. Kung minsan nga ay gusto niya itong literal na tanggalin sa isip niya at ihagis sa basurahan para hindi na niya maalala uli. Basahin mo yan lahat at gumawa ka ng presentation pagkatapos. Kailangan ko yan bukas ng umaga. Malamig na utos sa kanya ni Anthony na pumutol sa naglalakbay niyang isip. Pagtingin niya sa desk niya ay puno na naman iyon ng mga papeles na hindi niya alam kung saan na naman ito kinuha. Sige po, tugon niya at saka sinimulang basahin ang mga papel na ibinigay nito. Pumasok na ulit sa private office nito si Anthony. History ng kumpanya ang binigay nito sa kanya at kung para saan ang presentation ay hindi niya alam. Naisip niyang iuwi na lang ang mga papeles. Pasado 5:00 na ng hapon at oras na ng pag-uwi niya. Nang ilagay na niya ang mga iyon sa kanyang bag ay biglang lumabas ng opisina si Anthony. Nakakunot ang noo nito habang nakatingin sa ginagawa niya. Anong ginagawa mo? Sinasabi ko sa iyo na basahin mo lahat yan at gumawa ka ng report. Sir, 5:00 na ho kasi at wala akong pakialam kung anong oras na. Kayang-kaya namang bayaran ng kumpanya ang pag-overtime mo. Pagkasabi niyon ay tuluyan na itong umalis. Wala siyang nagawa kundi ang sundin na lamang ito. 8:00 na siya ng gabi natapos sa ipinapagawa nito. Araw ng linggo, kasalukuyang inaayos ni Leon ang kanyang maleta nang marinig ang sunod-sunod na pagpindot sa doorbell ng bahay niya. Naiiling na lumabas siya sa kwarto at dumiretso sa pinto ng bahay. Hindi na siya nagulat nang makitang nakatayo sa front step ang half-sister niyang si Lumina. Good morning, Kuya Leon. Nakangiting bati nito sa kanya at saka tuloy-tuloy na pumasok sa bahay niya. Hindi pa naman siya nakakapagsalita ay nakapag-react na ito sa itsura ng paligid. Ang kalat naman ng sala mo, hindi na ba dumadaan dito si Manang Azon para linisin ang bahay mo? Tinawanan niya lang ang overreacting nitong komento.
Kung makapagsalita ito ay parang dinaanan talaga ng bagyo ang bahay niya. Samantalang mga magazine at dyaryo lang naman ang nakakalat sa sofa. Ako na nga ang magliligpit nito, sabi nito na akmang aayusin ang mga nagkalat ng mga magazine. Inunahan niya ito sa pagkuha ng mga iyon at sa kadali-daling itinago sa kwarto niya. Karamihan sa mga iyon ay business magazine pero alam niyang kagabi lang ay may naihalo siya roong men's magazine. 17 lang si Lumina. Hindi pa ito dapat makakita ng mga ganoong babasahin. Kailangan mo na talagang mag-asawa uli para may maglinis ng bahay mo. Napalingon si Leon. Regular namang pumupunta rito si Manang Azon para maglinis. Hindi ko na kailangan ng asawa. Bakit ba kasi ayaw mo pang mag-asawa uli? 30 years old ka na kuya. Naghahanap na si mami ng makakarga niya. Ang laki-laki ko na raw. Hindi na niya ako mabubuhat. Ang dami mo pang sinasabi. Alam ko namang hindi tungkol sa pag-aasawa ko ang sadya mo rito. Pag-iiba niya ng paksa. Kung mayroon man siyang pinaka-iniiwasang topic, iyon ay tungkol sa pag-aasawa niya. Hanggang ngayon ay may puwang pa rin sa puso niya si Cathy. Hindi pa rin niya ito lubos na nakakalimutan. May gumuguhit pa rin pait sa dibdib niya tuwing naalala niya ito. Kaya nga siguro kahit magdadalawang taon na silang hiwalay ni Cathy ay hindi pa rin niya magawang pumasok sa isang relasyon. May bahagi pa rin sa puso niya na umaasang babalik ito sa kanya. Gusto lang naman kitang makita bago ka pumunta sa India. Mamayang gabi na ang flight mo, di ba? Tumango siya. 1 linggo siyang mananatili sa India para sa isang research study. Pero hindi siya naniniwalang gusto lang siyang bisitahin ni Lumina. Manghihingi ka ng pasalubong ano? Tanong niya. Ngumisit naman ito. Tanda na tama ang hinala niya. Natawa na lamang siya. Ganoon naman ito tuwing pupunta ito sa bahay niya. Nakatira ang half-sister niya sa poder ng kanyang ina at stepfather niya. Malayo ang tahanan ng mga ito sa bahay niya, kaya hindi katakatakang minsan lang siya bisitahin ng kanyang kapatid. Tuwing naroon ito, mayroon itong isusumbong sa kanya o kaya ay hihilingin. Pero kahit mahilig itong mag-request ng kung ano-anong bagay sa kanya, ay nararamdaman niyang mahal siya nito at mataas ang respeto nito sa kanya. Malakas ito sa kanya kaya hindi niya ito kayang tanggihan. 20 taon nang hiwalay ang mga magulang niya. May 2 siyang kapatid sa ama habang si Lumina lang ang kapatid niya sa maternal side. Dahil si Lumina lang ang kapatid niya sa Pilipinas ay ito lang ang naging malapit sa kanya. Okay lang kahit anong ipasalubong mo sa akin, hindi naman ako mapili Wika ni Lumina. Yun lang pala Nakangiting sabi niya sa kapatid. Gabriel, mag-overtime ka na naman ba? Tanong sa kanya ng office mate niyang si Cindy. Kailangan may pinapatapos sa akin si Sir Anthony. Tugon niya dito. Napailing naman ang isa pa niyang katrabaho na si Rosel. Kawawa ka naman, lagi ka na lang naiiwan dito. Sus, sanay naman ako. Wala namang multo dito sabi ni Gabriela at saka piniki ang kanyang pagtawa. Sige na, mauna na kayo. Sige, ingat ka. Thanks, wika niya. Nang makaalis na ang mga ito ay muli siyang humarap sa computer. Sa totoo lang ay pagod na siya at gusto na niyang umuwi. Pero hindi niya pwedeng gawin iyon dahil tiyak na pagagalitan na naman siya ng boss niya. Ayaw nitong ipinagpapaliban niya ang mga trabaho niya. Kaya nga napipilitan na lang siyang mag-overtime palagi para matapos ang inuutos nito. Pero may maganda pa rin namang epekto ang pag-uwi niyang late. Nadadagdagan ang sweldo niya. Kahit kaunti na lang ang pahinga niya, at least ay mas malaki ang maipapadala niya sa kanyang pamilya. Napatigil siya sa pagtatype ng tumunog ang telepono sa ibabaw ng desk niya. Mabilis naman niyang sinagot iyon at agad niyang narinig ang tinig ni Anthony mula sa kabilang linya. I-order mo naman ako ng pagkain.
Okay, sir. Hindi na niya itinanong dito kung ano ang gusto nitong kainin. Pinakabisado na nito sa kanya kung ano ang kakainin nito at kung saang restaurant siya mag-o-order tuwing uuwi ito ng late. Ayaw kasi nito na lagi siyang nagtatanong. Umu-order na rin siya ng pagkain para sa kanya. Nakasanayan na niyang doon maghapunan dahil nga inaabot siya ng gabi sa trabaho. Pero hindi siya sa restaurant umu-order, kundi sa karinderya na malapit sa opisina. Mas mura kasi doon. Sa loob ng 2 oras ay naging tahimik ang pagtatrabaho niya dahil mukhang busy rin si Anthony sa loob ng opisina nito. Hindi na siya nito muling kinausap mula nang ihatid niya rito ang pagkain nito. Naalerto siya nang makita mula sa peripheral vision niya na may taong naglalakad palapit sa kanya. Nang magsalita ang lalaking iyon ay biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hi Miss Beautiful. Alam niya kung sino ang nagmamay-ari ng tinig na iyon, pero nang mag-angat siya ng mukha at magtama ang kanilang mga paningin ay naaapektuhan pa rin siya. Tila lalo pang bumilis ang tibok ng puso niya. Ang lalaki sa car park, bulong niya ang wika sa sarili niya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam ang pangalan nito at hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maipaliwanag kung bakit may kabang hatid ang presensya nito. Pero wala siyang balak na ipahalata dito na kinakabahan siya, kaya tinarayan niya ito. Ikaw na naman? Good evening din sa'yo. Nakangiting tugon ng lalaki kay Gabriela pagkatapos niyang magsalita. Pero sa halip na gumanti ng bate ay inirapan ito ng dalaga. Para kasing nang-aasar pa ito sa paraan ng pagsasalita nito. Bumaba ang tingin nito sa katawan niya. Nako-confuse siyang bigla sa ginawa nito kaya nag-iwas siya ng tingin. Parang nangangayayat kayata, sabi nito sa tila nag-aalalang tinig. Bigla siya napatingin sa katawan niya nang marinig ang sinabi nito. Madalas nga siyang malipasan ng gutom mula nang magtrabaho siya sa Montreal Company. Pero wala naman siyang napapansing kakaiba sa katawan niya. Pinagtitripan lang siguro siya nito. Isa pa, wala itong pakialam sa kanya at isang beses pa lang silang nagkikita para masabi nito na pumayat siya. Bakit ba nandito ka na naman? Nandito ba si Anthony? Ganting tanong nito sa kanya. Oo, pero busy siya. Hindi siya pwedeng istorbohin. Mabait naman siya sa ibang naghahanap sa boss niya, pero hindi sa isang ito na may atraso pa sa kanya. Talaga? Nakangiti pa rin sabi nito at saka lumapit sa pinto. Pero bago pa ito makakatok, ay nagawa na niya ang humarang doon. Hindi ka pwedeng basta na lang pumasok sa opisina ni Sir Anthony. At bakit? Kakatok naman ako gaya ng itinuro mo sa akin. Humakbang ito paharap kaya naging 1 pulgada na lang ang layo nila sa isa't isa. Umurong bigla ang dila niya at nanlambot ang mga tuhod niya sa ginawa nito. May espasyo pa sa pagitan nila pero naninikip na ang dibdib niya sa sobrang lapit nilang dalawa. Idagdag pa ang mainit nitong hininga na kumikiliti sa pisngi niya. Nang hindi na niya makayanan ang sensasyong dulot niyon, ay binaba na lamang niya ang paningin. Pero hindi rin siya nakapagsalita nang makita ang malapad nitong dibdib na nasa harap niya. Napalunok pa nga siya habang pinagmamasdan iyon. Masarap sigurong isandig ang ulo niya sa dibdib nito at pakinggan ang tibok ng puso nito. Ano bang nangyayari sa iyo, Gabriela? Gising, sigaw ng utak niya. Bigla pa siyang natauhan sa pananaway ng isip niya. Dapat dumaan ka muna sa sekretarya niya. Nauutal niyang sambit dito. Dinaanan naman kita. Nakangising wika nito na mukhang hindi sineryoso ang sinabi niya. Bakit ba kasi siya nauutal sa harap nito? Hindi siya dapat magpatalo rito. Huminga siya ng malalim at pinilit ibalik ang composure niya. Hindi porke artista ka at magkakilala kayo ni Anthony ay basta ka nalang papasok sa opisina ng boss ko. Huwag kang mayabang, baka hindi ka sumikat niyan.
Bago ka pumasok sa opisina ni Sir Anthony, ibigay mo muna sa akin ang pangalan mo para masabi ko sa kanya. Hindi na utal si Gabriela sa pagkakataong iyon, kaya lihim niyang binati ang kanyang sarili. Pero hindi naman nasindak ang lalaki at pinagtawanan pa siya nito, lalo tuloy nag-iinit ang ulo niya. Ano tinatawa-tawa mo riyan? Inis na niyang tanong dito. Gusto mo lang palang malaman ang pangalan ko, dami mo pang sinabi. Pakiramdam niya ay nanlaki na ang butas ng kanyang ilong sa narinig. Mukhang gusto talaga siya nitong asarin. Dapat ay hindi niya ipahalatang napipikon siya. Itinaas niya ang kanyang noo at pinamaywanga niya ito bago muling nagsalita. Mister, inaalam ko ang pangalan mo para masabi ko kay Sir Anthony. Pero kung ayaw mong sabihin kung sino ka, hindi ka makakapasok sa Anong nangyayari dito? Tanong ng boss niya kasabay ng pagbukas ng pinto ng private office nito. Kasi po Sir Leon, nandito ka na pala. Putol ni Anthony sa sasabihin niya. Kani-kanina pa, kaso itong sekretarya mo ayaw magpapasok sabi ng lalaking tinawag ni Anthony na Leon. Nagsalubong ang mga kilay ng boss niya. Tanda na ang susunod nitong gagawin ay ang pagalitan siya. At iyon ang ginawa ni Anthony. Hindi mo ba alam na ang lalaking ito ay isa sa mga board members? Wika nito na matalim na ang tingin. Pero sir, teka, ano hong sabi nyo? Board member ang lalaking ito? Gulat na sabi niya. Yes, and his name is Leon Monreal. Pinsan ko siya at matalik na kaibigan din. Tugon ni Anthony sa kanya. Nakagat ni Gabriela ang mga kuko niya sa kamay nang marinig ang sinabi ng boss niya. Pagkatapos ay napasulyap siya sa lalaking kani-kanina lang ay sinusungitan niya. Ilang beses na niyang nabasa ang pangalang Leon Monreal sa mga papeles na ibinibigay sa kanya ni Anthony, pero hindi niya alam kung ano ang itsura nito. 2 linggo pa lang siya sa kumpanya kaya hindi pa niya kilala ang lahat ng mga boss sa kumpanyang iyon. Parang gusto na lang niyang maglahong parang bula dahil sa kapalpakang ginawa niya. Napahiya na naman siya sa harap ni Leon. Hayaan mo na Anthony, pinoprotektahan ka lang naman ng sekretarya mo. Maganda yung maging mahigpit siya sa lahat ng gusto kang makausap kahit pa mukhang artista ang bibisita sa'yo. Sabi ni Leon na tila nang aasar ito. Pagkatapos nitong magsalita ay kinindatan pa siya nito. Gusto sana niya itong irapan pero siya na rin mismo ang pumigil sa kanyang sarili. Dapat siyang magpakabait dito kung gusto niyang magtagal sa trabaho niya. Pero kailangan niyang humingi ng tawad. Bilang sekretarya ko, kailangan niyang makilala ang lahat ng boss sa kumpanyang ito. Giit ni Anthony at saka tumingin sa kanya na parang sinisinyasan siyang humingi ng tawad. Napayuko siya at saka nagsalita. Sorry po, Sir Leon. Ayoko nang maulit ito, Gabriela. This is so embarrassing. Inaalam mo dapat kung sino ang mga may mataas na katungkulan. Yes, sir. Alis na kami. Ikaw na ang bahala sa opisina ko. Siguruhin mong tapos na ang ipinagagawa ko sa iyo bago ka umuwi. Yes, sir. Kaagad nang naglakad palayo si Anthony. Si Leon naman ay tumingin muna sa kanya bago sumunod sa boss niya. Habang naglalakad ay narinig pa niyang nag-uusap ang dalawa tungkol sa party na pupuntahan ng mga ito. Napabuntong hininga siya nang tuluyan ng makaalis ang mga ito. Ang isang Anthony Monreal pangalang ay nakakapagod ng maging boss. Ang isang Leon pa kaya? Diyos ko, makakatagal ba ako sa trabahong kong ito? Piping bulong niya sa kanyang sarili. Sa tingin ko, 1 buwan lang itatagal niya sa akin, sabi ni Anthony na nasa tabi ni Leon. Kasalukuyang nagmamaniho si Leon patungo sa isang bar kung saan gaganapin ang birthday party ng isa nilang kaibigan. Ang kotse nito ay naiwan sa parking area ng kumpanya. Marami raw itong ginawa sa opisina kaya wala itong ganang mag-drive. Sino? Tanong niya.
sabay sulyap dito. Mabilis din niyang ibinalik ang tingin sa kalsada nang makitang ngiti-ngiti ito. Si Gabriela pare, tugon nito at saka muling humithit ng sigarilyo. Napailing siya sa narinig. Sinabi na nga ba niya at ang sekretarya nito ang tinutukoy ng pinsan niya. Mukhang hindi pa rin nakukuha ni Gabriela ang loob nito. Nangangayayat na siya. Wika niya para iparating dito na hindi siya natutuwa sa pinanggagawa nito. Kahit ikalawang beses pa lang niyang nakita si Gabriela kanina ay alam niyang may nagbago sa itsura nito. Bagaman cute pa rin ito ay halatang pumayat ito at parang namumutla. Sigurado siyang araw-araw itong pinapauwi ng late ni Anthony. Lalo tuloy siyang nainis sa pinsan niya. Masyado siyang naging busy sa nakaraang 2 linggo kaya hindi siya nakakadalaw sa Montreal Recording Studio and Artist Center. Gayunpaman, kapag makakausap niya ang Tita Loisa niya, ay kinukumusta niya rito si Gabriela. Ayon sa tiyahin niya ay maayos naman daw ang dalaga at naging kampante siya sa sagot na iyon. Mukhang hindi pa rin nahahalata ng mami ni Anthony ang pinanggagawa ng anak nito. Who cares? Kapag nahihirapan na siya, pwede siyang tumigil kahit kailan niya gusto. Madali lang humanap ng sekretarya. Maraming magagandang babae dyan na naghahanap ng trabaho. Baliwalang sabi ni Anthony. Pwede kanyang kasuhan sa pagpapahirap mo sa kanya. So anong kaso Leon? Binabayaran ko naman ang overtime niya. Saka kung tutuusin nga, ang laki-laki na ng pasweldo niya para sa isang sekretarya. Napailing na lamang siya. Mukhang hindi na talaga mapipigilan si Anthony sa gusto nito. Sigurado siyang hindi na niya kayang baguhin kung anuman ang tumatakbo sa isip nito ngayon. Pero alam niyang may magagawa siya para hindi nito tuluyang mapahirapan si Gabriela. Nandito na pala tayo pagbabago ng paksa ni Anthony. Dahil maaga pa ay maluwag pa rin ang parking area. Pagkasabi niyon ay mabilis na itong bumaba. Eksaktong pagkababa nito ay sumabay naman ang malakas na kulog. Napamura ito. Shit, uulan pa yata. Tara na Leon. Sigaw nito sabay silip sa nakabukas na bintana ng kotse niya. Pero nanatili lang siya sa harap ng manobela. Hindi niya kayang magsaya kung alam niyang sa kumpanyang pagmamayari ng kanilang angkan ay may isang babaeng nahihirapan na at siguradong gustong-gusto nang umuwi. Baka abutan pa ito ng malakas na ulan. Nakakaawa naman ito. May problema ba? Mauna ka na Anthony. May kailangan pa akong gawin. Ha? Ano naman yun? Ang pauwiin si Gabriela. Pagkasabi niyon ay pinaatras na niya ang kanyang sasakyan bago pa ito makatutol. Ilang sandali pa ay binabagtas na niya ang daan pabalik sa kumpanya nila. Napadilat si Gabriela nang maramdamang may marahang tumapik sa balikat niya. Sa nanlalabong paningin ay isang bulto ng lalaki ang nakita niya. Noong una ay natakot siyang baka masamang tao ito. Ngunit hindi nagtagal ay lumitaw ang imahe at nakilala niya ito. Sir Leon? Anong ginagawa mo rito? Tanong niya kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso. Ngunit sigurado siyang hindi iyon dahil sa gulat o takot na baka kung anong gawin nito sa kanya. Katulad iyon ng kabang naramdaman niya nang bigla rin itong sumulpot sa harap niya para sunduin si Anthony kanina. Pwede ka nang umuwi. Nakangiting wika nito na tila isang anghel na ipinadala ng langit para sakluluhan siya. Mukha kasi itong nag-aalala sa kanya at kung hindi nga lang niya maaalala ang mga una nilang pagtatagpo ay nginitian na niya ito. Hindi pa ho ako tapos sa ipinagagawa ni Sir Anthony, sabi niya. Kahit pa may mataas na katungkulan si Leon, sa kumpanya ay si Anthony pa rin ang boss niya. Si Anthony ang dapat magsabing kailangan na niyang umuwi. Siguradong magagalit ito kapag nalaman nitong umuwi siya na hindi pa tapos ang iniuutos nito. Nakapag-usap na kami ni Anthony, umuwi ka na. Giit ni Leon. Nag-aatubili pa rin siyang sumunod dito. Baka may balak pala itong masama sa kanya.
Hindi siya dapat nagtitiwala kung kani-kanino, lalo na sa lalaking kinaiinisan niya. Wala akong balak na masama sa'yo. Concern lang ako. Hindi ka dapat pinapahirapan ng ganito ng boss mo. Seryosong wika ni Leon na waring nabasa nito ang nasa isip niya. Hindi niya napigilang mapatitig dito. Bagay rin pala dito ang seryosong mukha. Siguro ay dahil natuklasan niyang may kabaitan din pala itong taglay. Hindi niya akalaing mag-aabala pa itong balikan siya sa opisina para lang pauwiin siya. Pwede naman itong tumawag na lang sa telepono. Napakadaling itanong kay Anthony kung ano ang numero ng teleponong nasa ibabaw ng desk niya. Alam din ng boss niya ang cellphone number niya. Dapat siguro ay samantalahin na niya ang kabaitan ni Leon dahil baka magbago pa ang isip nito. Salamat po sir. No problem. Sabi nito at naglakad na palayo. Mabilis niyang iniligpit ang mga gamit niya para makaalis na agad. Pagkatapos niyang i-check ang opisina ni Anthony, ay nagtungo na siya sa elevator. Napahinto siya sa paglalakad nang makarating siya sa entrada ng building at natanaw si Leon na nakasandal sa itim na kotse nito. Ngumiti ito nang magtama ang mga mata nila at saka nagsalita. Sumabay ka na. Hindi na po sir, nabubulol niyang sagot. Gabriela, nauutal ka na naman. Saway niyang bulong sa kanyang sarili. Ngumiti lang ito pero bigla na siyang nataranta. Gabi na saka mukhang uulan. Mas convenient kung makikisabay ka na sa akin. Muli ay nahihimigan niya ito ng pag-aalala pero hindi naman makapal ang mukha niya para magpahatid pa rito. Ilang beses niya itong tinarayan samantalang boss pala niya ito. Okay lang po ako. May payong naman po ako. Matatag na sabi niya. Sigurado ka? Yes sir. Okay, ingat. Wika nito na tila nang hinayang, nagtataka man sa nakitang reaksyon nito, ay ipinagkibit balikat na lamang niya iyon. Sige po Sir Leon, ingat din po kayo. Ipinagpatuloy na niya ang paglalakad hanggang sa makarating siya sa gate. Nakita niyang lumabas na rin sa gate ang kotse ni Leon. Pero sadyang malas yata siya, pagdating kasi niya sa sidewalk ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Agad niyang binuksan ang mumurahin niyang payong pero nang umihip ang malakas na hangin ay bumaliktad agad iyon at nasira. Wala pa namang waiting shade sa bahaging iyon kaya agad siyang naging basang sisiw. Wala siyang choice kundi piliting ayusin ang payong niya habang wala pang jeep na dumaraan dahil kung hindi ay lalo siyang mababasa. Tatanggihan mo pa ba ako? Sir Leon? Gulat na sambit ni Gabriela nang marinig ang tinig nito. Nang lumingon siya ay nakita niya itong nakatayo sa gilid ng sasakyan at may hawak na payong. Kumabog uli ang dibdib niya dahil sa presensya nito. Parang mas nakakabingi pa nga ang tibok ng puso niya kaysa sa pagbuhos ng ulan. Natataranta na naman siya sa presensya nito. Nakakataranta din ang kagwapuhan nito. Kung kanina ay para itong isang anghel, ngayon ay para itong isang makisig na kabalyero na handa siyang iligtas sa kinasasangkutan niyang problema. Binalikan pa talaga siya nito para lang hindi siya mahirapang umuwi. Nakakakilig ang ginawa nito. Naipilig niya ang kanyang ulo sa ideyang biglang pumasok sa isip niya. Kailan pa siya natutong kiligin? Ano, tara na? Untag nitong tanong sa dalaga. Ha? Gulat na sabi niya nang magsalita uli ito. Hindi niya namalayang nasa harap na pala niya si Leon. Sa halip na sumagot ay hinawakan nito ang kamay niya at inakay siya patungo sa sasakyan nito. Hindi na niya nagawang kumontra dahil tila nagugustuhan na niya ang kiliting hatid ng pagkakadikit ng mga palad nila. Pero binitawan din siya nito para pagbuksan siya nito sa passenger seat. Lihim siyang natuwa sa ginawa nito. Hindi lang pala ito matulungin at maawain, kundi gentleman din pala ito. Kaya nga hindi na niya magawang tumanggi dito sa inaalok nitong tulong. Sumakay na rin siya sa kotse nito. Salamat po, sabi niya nang makasakay na rin si Leon. Tumango ito at saka kinuhang isang jacket mula sa box set.
Pagkatapos ay iniabot nito iyon sa kanya. Suotin mo, baka ginawin ka, pero babawiin ko yan at pabababain kita dito kung mamumupo ka pa rin sa akin. Kung paulit-ulit kang magpapasalamat at kung tatawagin mo pa rin akong sir, okay lang sa akin na tawagin ako sa pangalan ko. Pero boss ko po kayo, pagagalitan ako ni Sir Anthony kapag narinig niyang tinawag ko kayong Leon lang. Tugon ni Gabriela. Saglit itong nag-isip saka ngumiti. Sige, tawagin mo na lang akong Leon kapag tayong dalawa lang ang nakakarinig. Muli ay para siyang nahypnotismo dahil sa ngiti nito at walang kahirap-hirap siya nitong napasunod. Sige po sir, ginagawa mo na naman. Natatawang sabi nito saka pinaandar ang kotse. Hindi na niya napigilang mapangiti. Sige, Leon. Tulad ng naiisip ko, maganda ka kapag nakangiti. Agad na nag-init ang pisngi niya sa sinabi nito. Mabuti na lang at nasadaan na ang mga mata ni Leon at hindi na ito nakita na naapektuhan siya sa narinig niya. Nakakataba ng puso ang papuri nito pero hindi niya alam kung dapat ba niya iyong paniwalaan. Tuwing titingin kasi siya sa salamin ay hindi siya mukhang kaakit-akit. Kaya nga ayaw sa kanya ni Anthony dahil hindi niya taglay ang mapantayan nito sa isang sekretarya. Pero bakit dahil kay Leon ay gusto niyang maniwalang maganda siya? May problema ba? Tanong ni Leon. Nahalata siguro nitong hindi siya komportable. Ha? Wala naman. Napagod lang ako sa trabaho. Pagdadahilan niya. Hindi niya pwedeng aminin dito na big deal sa kanya ang papuri nito. Bakit kasi hindi ka na lang mag-resign para hindi ka nahihirapan? Tanong nito na tila may kalakip na namang pag-aalala pero kahit concern ito sa kanya ay wala siyang balak na umalis sa kumpanya. Bakit naman ako magre-resign kung napakahirap maghanap ngayon ng trabaho sa panahon ngayon? Kumunot ang noo ni Leon sa itinugon ni Gabriela sa kanya. Hindi ka ba pinapahirapan ng pinsan ko? Yung gwapo pero masungit ko bang boss ang tinutukoy mo? Tanong ng dalaga. Kagad siyang tumango. Ang sabi nila may hawig daw kami pero sa tingin ko mas gwapo ako. Bigla niyang naisip sabihin para pagaanin ang usapan. Oo naman, saka mas mabait. Wika nito na may kalakip ng ngiti, ngiting tila pumawi sa pagod na nararamdaman niya sa maghapon. Iyon ang pangalawang pagkakataon na ngumiti ito sa kanya. Dati ay ini-imagine lang niya kung ano ang itsura nito kapag nakangiti. Ngayong nakita na niya, naging palaisipan naman sa kanya kung anong mayroon sa ngiti nito at tila gumaan ang pakiramdam niya. Lalo tuloy siyang naintrigang usisain ito. So, pinapahirapan ka nga talaga niya? Tanong niya. Nang hindi siya sinagot ni Gabriela ay hindi na niya napigilang mapailing. Alam niyang pinagtatakpan lang nito ang pinsan niya. Napakaraming kumpanya sa Metro Manila. Gabriela, marami kang pwedeng pasukan. Pero hindi lahat ng kumpanya ay kasing laki magpasweldo ng Monreal Recording Studio and Artist Center. 4 ang kapatid kong nag-aaral sa probinsya kaya kailangan ay malaki ang maipadala ko sa kanila. Wika ni Gabriela sa lalaki. I will help you to find another job, Gabriela. Huwag lang dito sa kumpanya namin. Nangangayayat ka na oh. Hindi naman saka wag mo na akong piliting umalis. Hindi ko gagawin yun. May final na saad niya dito. Hindi na lamang ito kumibo at tahimik itong ibinalik ang pansin sa kalsada. Ilang sandali lang ay nakarating na sila sa apartment niya kung saan siya nakatira. Pasok ka muna para makapagkape ka. Hindi na. Magpahinga ka na saka bago ka matulog, maligo ka muna dahil naulanan ka at baka magkasakit ka. Saka uminom ka na rin ng mainit na gatas. Wika nito sa kanya. Sa narinig ay parang hinaplos ang puso niya ng malamig na kamay. Nalulunod siya sa pagiging concern nito sa kanya. May gusto kaya to sa akin? Bulong niyang tanong sa sarili. Sige, salamat ulit. Nang muli nitong pinaandar ang sasakyan
ay kinawayan niya na lamang si Leon. Hinintay muna niyang mawala sa paningin niya ang kotse nito saka siya papasok sa loob ng bahay niya. Kahit pagod na maghapong trabaho ay pakiramdam niya ay masigla siya ngayon. Siyempre dahil iyon kay Leon. At aaminin niya sa sarili niya na kapag nasa malapit ang lalaki ay iba yung kaba ang nararamdaman niya. Kaba na alam niyang hindi takot iyon at gusto niyang alamin kung ano ba talaga ang dahilan ng kabang nararamdaman niya tuwing nasa paligid ang lalaki. Akma na sana siyang hihiga nang tumunog ang mumurahin niyang cellphone. Nakita niyang ang kaibigan niyang si Cindy ang nasa screen ng cellphone. Kaagad niyang sinagot ito. Hello Gabriela, akala ko kung ano na ang nangyari sa'yo. Maghapon kasi kitang hindi makontak. Kanina pa text ng text ang nanay mo sa'yo, hindi ka nagre-reply. Bungad nito. Bakit? May problema ba? Wika niya. Si Carlo, isinugod sa ospital kanina, nadinggi raw siya. Naramdaman niya ang panghihina ng mga tuhod niya dahil sa sinabi ng kaibigan niya. Ang tinutukoy kasi nito ay ang bunso niyang kapatid na 7 taong gulang pa lang. Ano? Kamusta na siya? Medyo bumaba na ng konti yung lagnat niya. Nag-donate na rin ng dugo ang nanay mo para sa kanya. Pero baka abutin siya ng 1 linggo o higit pa sa ospital. Kailangan ko na kasing umuwi kaya umalis na ako kaninang alas 7. Saan sila kumuha ng pera pang pa-ospital kay Carlo? Umutang mo na si Aling Lupe. Ganon ba? Pakisabi kay nanay, sa katapusan pa ako makakapadala, hindi pa namin sweldo, sabi niya sa problemadong tinig. Sige, mag-iingat ka dyan. Pagkatapos ng pag-uusap nila, ay nasapo niya ang kanyang noo. Hindi lang siya nag-aalala sa malaking halagang kailangan nila sa pagpapa-ospital sa kanyang kapatid, nag-aalala rin siya para sa kalagayan ni Carlo. Hindi pa talaga siya pwedeng umalis sa kanyang trabaho. Pagtitiisan muna niya ang kasungitan ni Anthony para sa kanyang pamilya. Good morning ho, Sir Leon. Bati ng gwardyang nakasalubong niya sa 2nd floor ng kumpanya. Kagagaling lang niya sa opisina ng kanyang tito, inaalok na naman kasi siya nitong humawak ng posisyon sa kumpanya na tinanggihan lang niya uli. Nginitian niya ang gwardyang bumati sa kanya. Magiliw siya sa lahat ng mga empleyado nila sa kanilang kumpanya. Pero hindi na siya nakaganti ng bati sa gwardya na nasa harap niya dahil may nakita siyang isang pamilyar na mukha sa di kalayuan. Gabriela? Mahinang sambit niya nang masiguro niyang ito talaga ang babae. Nakakaawa ho talaga yung secretary ni Sir Anthony na si Miss Gabriela Guerrero. Lagi na ngang overtime, hindi pa niya pinauwi kahapon. Biglang sabi ng gwardya na nakatingin na rin pala sa direksyong tinungo ni Gabriela. Kumunot ang noo niya. Hindi pa siya umuwi? Yes sir, ang sabi ho kasi ng karyebo ko kanina, hindi raw siya pinauwi ni Sir Anthony hanggat hindi niya natatapos yung mga pinagagawa sa kanya. Mukhang hindi pa nga ho siya natutulog mabait pa naman sana siya. Paliwanag ng gwardya. Nagtagis ang mga bagang niya sa narinig sa kausap niyang gwardya. Hindi agad siya nakilala ni Gabriela dahil parang namumutla ito at lalong lumaki ang eyebags nito. 1 linggo pa lang ang nakakalipas mula nang huli sila nagkita pero tila lalo itong pumayat. Hindi na niya kayang palagpasin ang kalokohan ni Anthony. Sumusobra na ang pinsan niya. Hindi niya dapat ito ginagawa kay Gabriela sa babaeng mahal niya. Sambit ng bahagi ng isip ni Leon. Yes, he's falling for her. Mahal na niya ang dalaga. Leon, akala ko hindi ka magtatagal dito dahil may klase ka pa. Nakangiting tanong ni Anthony pagpasok niya. Pero hindi nakabawas sa galit na nararamdaman niya ang ngiti nito. Tigilan mo na ang pagpapahirap sa kanya. Matatag niyang sabi sa pinsan niya. Kumunot ang noo nito. Ha? Si Gabriela, tratuhin mo siya ng maayos. Magkakasakit na siya sa ginagawa mo. Tumawa ito na para bang biro lang sa narinig niya kay Leon. Hindi ko na problema yun. Di umalis siya kasi hanggat andito siya, ganoon ang gagawin ko sa kanya. Sir Leon, Sir Anthony,
Hinamatay po si Miss Gabriela. Tarantang wika ng gwardya sa dalawa. Mabilis pa sa alas 4 tumakbo pa si Leon para puntahan ang dalaga. Tumawag kayo ng ambulance. Bilisan ninyo. Pasigaw niyang utos sa mga empleyadong naroon. Humpak na ang pisngi ng babaeng mahal niya. Hindi niya kayang makitang ganito ang sitwasyon nito. Kaya sa ayaw at sa gusto ng dalaga ay iaalis niya ito sa kumpanya nila. Sa ospital ay walang imik si Leon. Nagtatagis ang mga bagang niya. Tahimik lang din si Anthony. Leon pare, huwag ka sa akin humingi ng sorry Anthony. Kay Gabriela ka humingi ng tawad. Hindi na makatawa ang mga pinanggagawa mo sa kanya. Wala pa palang tulog yun at natigil naman ang pag-uusap nila ni Anthony nang bumukas ang silid kung saan nasa loob si Gabriela. Agad siyang lumapit sa doktor na tumingin sa kanya. Doc, how's Miss Guerrero? Nag-alalang tanong ni Leon. She's fine. Kailangan niya lang magpahinga dahil parang namumutla at kulang siya sa tulog. Kaya nahimatay siya. Sagot nito sa binata. Nakahinga naman siya ng maluwag sa narinig. Salamat ho, Doc. Tumango naman ito. Excuse me? Sad pa nito. Leon, can we talk? Wika sa kanya ni Anthony. Anong sasabihin mo? Bakit kung makapag-alala ka sa kanya ay ganoon na lamang? Bakit kung ipagtanggol mo siya sa akin ay ganoon na lamang din? Do you like her? Prangkang tanong nito. Matagal siyang hindi nakasagot sa tanong ni Anthony, pero sa huli ay sinagot din niya iyon. Yes, I like her. I mean, I love her. Hindi ko alam kung kailan at kung saan ito nangyari. Basta ang alam ko, mahal ko siya. Diretsahang sagot niya. Pero hindi siya pasado sa standard mo, pinsan. Bakit tila naging mahina ka na sa chicks? Hindi ako naging mahina, Anthony. Kung hindi kusa yung sumibol sa puso ko. Anyway, umalis ka na. Pupuntahan ko pa si Gabriela. Fine. Saka na lamang ako hingi ng tawad sa kanya kapag nakalabas na siya. Alagaan mo muna siya. Sabi pa nito at saka umalis na din. Pagkapasok niya sa loob ng silid ni Gabriela ay tulog ito. Nakaramdam siya ng matinding awa na matitigan niya ito. Di niya napigilan na haplusin ang mukha nito. Nagising ito sa haplos niya saka nagsalita. Leon, ano nangyari? Bakit andito ako? Nakahiga at na... Shh! Dinala kita dito dahil nahimatay ka. Nasa ospital ka. Kailangan mo munang magpahinga, okay? Masuyong saad nito sa dalaga. Pero kailangan kong magtrabaho, Leon. May pamilya akong kailangan suportahan. Please, pakisabi sa doktor lalabas na ako at baka magalit pa sa... Gabriela, listen. Hindi ka na babalik doon sa kumpanya. Ayoko na magtrabaho ka doon. Nagkakasakit ka na dahil sa pagtatrabaho mo hanggang sa 10 oras ng gabi at madalas ka pang hindi umuwi sa apartment mo. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, hindi ka na babalik doon. Sinabi ko na rin kay Anthony ang gusto ko. Final na wika niya rito na may halong pag-aalala. Leon, bakit mo ginagawa sa akin ito? Kung tulungan mo kasi ako ay parang matagal na tayong magkaibigan. At bakit concern ka sa akin? Dahil mahal kita, Gabriela. Hindi ko alam kung kailan ko ito naramdaman. Basta nagising na lamang akong mahal na kita at gagawin ko ang lahat para maging okay ka. Pag-amin niya rito. Hindi na niya pwedeng itago at itanggi iyon. Andito na rin naman kaya magpapakalalaki siya at para na rin maprotektahan siya. Pero alanganin ako sa iyo, Leon. Maraming babaeng mas maganda kaysa sa akin. Isa lang akong ordinaryong babae at probinsyana pa. Baka magalit pa sa akin ang asawa mo kapag nagkataon. Maganda ka, Gabriela. Aniwala ka, saka wala akong asawa. Yes, I already get married for the last 2 years. Pero matagal na kaming annulled at hiwalay. Kaya single ako at malaya akong mahalin ka. Pagpuputol nito sa sinasabi ng dalaga. Upang klaruhin ang marital status nito. Gusto niyang ipabatid na walang makakahadlang sa nais niya sa kanya. Ako ba hindi mo ba ako nagustuhan? Muli ay tanong niya sa dalagang bakas pa rin ang pagkagulat sa kanyang mukha. Nakakahiyaman pero katulad mo'y mahal din kita, Leon. Pero alanganin talaga ako sa iyo. Hindi ako nagbabagay sa iyo. Sagot nito sa kanya. Masyadong mababa ang kumpiyansya nito sa sarili to think na di siya deserving na babae. Napangiti naman siya sa sinagot ng dalaga.
Mahal kita, Gabriela, at kaya kong ipagsigawan sa buong mundo kung gaano ako kaswerte sa'yo. Talaga? Sige na nga, payag na akong mahalin mo ako. Talaga? So ibig bang sabihin yan, tayo na? Naniniguradong tanong pa niya rito. Tumango naman ito bilang tugon sa kanyang tanong. Mabilis lumipas ang 2 buwan at nakahanap na din ng trabaho si Gabriela. Habang nagmamaniho ng kotse si Leon ay nagulat siya nang may tumawag sa kanya, isang unknown number. Sinagot na lamang niya ito just in case na emergency. Yes, sino ito? Tanong niya sa kabilang linya. Han, nasa harap ako ng bahay mo. Nasaan ka? Tanong sa kanya ng isang babae. At alam niya kung sino iyon, si Cathy. Imbes na dediretso ito sa kanyang pupuntahan, ay napauwi tuloy siya tulad nga ng inaasahan ay nadatnan niya doon ang babae na nasa labas ng gate ng bahay niya. Mabilis niyang inibis ang kanyang kotse at nilapitan ito. Akma na sana siyang yayakapin ng babae, ngunit mabilis siyang umiwas. Takang napatitig siya sa lalaki pero agad ding binawi iyon at ngumiti. Alam niyang may lamat na kung anong meron sila dahil sa pag-iwan niya rito matapos makahanap ng iba. Despite that, Leon gave his genuine love to her, ay nakuha pa rin niyang itapon iyon ng basta-basta. What are you doing here, Cathy? Malamig niyang tanong sa dating asawa. Kung noon namimiss at hinahanap pa rin niya ito, ngayon napagtanto na niya na wala na talaga siyang natitirang amor sa babae. Are not you want to invite me to have a coffee inside your house? Sa halip ay tanong niya sa lalaki. Gusto niyang mag-pretend na okay pa sila. Umaasa na makukuha pa niya ang loob nito. No, matagal na tayong tapos, Cathy. At may sarili na akong buhay ngayon. Anyway, kung wala ka nang sasabihin o importanteng sasabihin, maiwan na kita o umuwi ka na lang sa bahay mo. Why, Leon? May iba ka na bang mahal? Tanong nito sa kanya. Nangingilid na ang kanyang luha dahil natatakot siya sa maaari niyang isagot rito. Yes, and I want her to be my wife. Kaya please umalis ka na. Walang kiming sagot niya. Gusto niyang ipahiwatig sa dating asawa na wala na talaga silang pag-asa. Matagal siyang di naka-move on mula sa pang-iiwan niya pero kung kailan wala na, saka pa ito susulpot na parang wala lang. Tumango-tango naman ang babae na di na napigilan ang paglaglag ng mga luhang kaninay nangingilid lang. Na-realize niya na kung anong naging resulta ng pagtapon niya sa kung anuman ang meron sa kanila. Pagkatapos ay humakbang siya pabalik sa kotse niya bago pa bumigay at magmakaawa na lang. Ang sakit-sakit marinig na isampal sa'yo, na wala na siyang damdamin sa'yo at may mahal na siyang iba. Hindi mag-sink in sa utak niya iyon. Pinaharurot niya ang kanyang sasakyan hanggang mawala na sa paningin ni Leon ang dating asawa, ni hindi nga siya nakaramdam ng awa rito. Huminga siya ng malalim saka bumalik sa kotse niya para bumalik sa restaurant kung saan magkikita sila ni Gabriela. Plano na kasi niyang mag-propose sa dalaga. Ayaw na niya kasing patagalin pa iyon. Pagdating niya sa isang magandang restaurant, ay napatulala pa siya sa itsura ng babaeng minamahal niya. Paano ba kasi from old-fashioned woman to Filipina woman na ang pormahan niya? Di na pang matanda kundi napakasimple lang nito, subalit mas nagpalitaw sa kanyang ganda. You look stunning. Mas gumanda ka lalo, honey. Papuri niya sa dalaga. Tuloy na hiya ito sabay kagatlabi. Lagi mo naman sinasabi na maganda ako. Kailan ba hindi? Pilosopo nitong sagot sa papuri ng katipan. Bahagya tuloy natawa si Leon dahil ganito siya nitong itrato noong nagtatrabaho sa corporation nila. Mataray. Tahimik na kumain ang magkasintahan sa restaurant na iyon at nang malapit na silang matapos ay nilabas ni Leon ang singsing na nasa isang kaheta. Nagawa na niya dati iyon pero tila ba nakaramdam ng kaba si Leon. Siguro hindi pa kasi niya alam ang magiging desisyon ng dalaga at kung ano't ano pa man yun, magiging handa siya. Ang mahalaga, may parating nito sa kanya kung gaano siya kaseryoso rito. Love,
Will you marry me? Tanong ng binata habang nakatitig sa mga mata niya. Halos may estatwa naman si Gabriela sa ginawa ng nobyo. Hindi niya napaghandaan iyon. Akala niya ay simpleng dinner nila iyon, pero heto at nakaluhod sa kanya ang pinakamamahal na lalaki. Hinihingi ang kanyang kamay upang makaisang dibdib siya. Kumabog ang kanyang dibdib dahil sa sobrang emosyon, para bang tumigil ang oras para sa kanila. Nabibingi siya sa kantsaw ng mga nakapaligid sa kanya. Leon, sigurado ka ba dito? Biglay na ibulalas niya dahil hindi pa rin siya makapaniwala na nangyayaring iyon. Nakangiting tumango si Leon sa kanya. Will you marry me, Gabriela Guerrero? Balik niyang tanong. Yes, love, I will marry you. Umiiyak sa kaligayahang sagot ng dalaga. Dahil sa sobrang tuwa ay bigla niyang siniil sa labi ang dalaga na hindi naman tinutulan ng isa. Nagsigawan ang mga nakikinood pero di na nila alintana iyon. At doon na lamang po nagtatapos ang aking kwento. At kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated pa po kayo sa mga susunod pang kwento. Thank you and God bless.